Oh, maayong buntag. Maayong buntag, maayong hapon, maayong gabi. No? Maayong buntag, maayong gabi, maayong hapon diya sa atong mga kaigsuunang mga Bisaya, no? Diya sa Visayas ug Mindanao. At magandang araw din sa ating mga kababayang nandito sa Luzon, no? Ah, gustong-gusto kong magbisaya kasi nahibaw na mo, ah, taga diha ta, gikan ko diha, ug kining mga Bisaya natong mga kauban, ang angay natong pag-istoryahan kay magkwinanggol, no? Nagkwinanggol ning atong mga kauban o atong mga kababayang mga Bisaya, no? Ah, nagsugod sa mga Duterte, anya natakda na ang mga uban pang mga Bisaya, ang mga congressman nga na diha. Ug kinsa pa, ini pang mga nahimong mga announcer o mga broadcaster ng mga Bisaya pong dagko, no? By the way, ang topic natin is itong si Martin Andanar. Bisaya po ni siya. Alam ko kay Bao kung asa ni gikan ning tawhanan ni, no? Kung asa ni sa Bisaya. Pero sa makadumdum o sa mga nakadumdum pa, broadcaster ni siya o announcer ni siya sa Channel 5 kung wa ko masayop, no? Siguro nagsugod ni siya sa radyo o unsa ba? Basta nakita na lang nako ni sa Channel 5 ni siya, no? Nya pagkadaog ni Digong, wala pa mo daog si Digong, no? Ang nahibaw-an ako nagkuan na ni nagpapakita na ni siya og mga sinyalis og mga pakikipag-usap siguro sa mga Duterte hanggang sa nung manalo itong si Duterte. Kinuha na ito na siya ang nilagay o tinalagang sekretary ng PCOO, no? Yung ating Presidential Communication Operation Office, no? Mura ni siya ga mura ni siya ga speaker pod, no? Press secretary ni ng administrasyon ni Duterte, no? Ang akong nadumduman ini, ano, basic kayo ni siya. basic na basic na basic, no? Ang yan. Ang ibig kong sabihin, ah parang kaya ko sinasabing basic na basic kasi nga parang mula sa maging ano ito, Presidential Communication Operation Office Secretary, ay grabe ito kung magtanggol dati. Ha? Grabe. Grabe ang kapal ng mukha. Ha? Mga kaigsuunan, mga kababayan, grabe ang kapal ng mukha nito nung maging tagapagsalita ng mga programang Duterte at mga pahayag ni Duterte. Ito yung mga nagtatahi dati eh. Nagtatahi ng mga kasinungalingan, no? Kung nadumduman pa natin o kung naalala pa natin, ito yung kapag nagsinabi ni Duterte na kill, 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 aba, pag binatikos na, excuse me, pag binatikos na ng taong bayan, yung pagiging abusado ng bunganga ni Duterte, aba, itong si Martin Andanar ang tanggol at tinatahi, you know? Ganito yung bunganga ni Duterte, aba, tinatahi ni Andanar ng diretso, no? Excuse me. Grabe magsinungaling, no? Andyan yung sasabihin niyang nagbibiro lang, wag seryosuhin, ang daming palusot, no? Kaya, ano ba ang pwede natin itawag doon, no? Mga kababayan. At tayo ay nagbubuto o naglalagay ng mga leader para magtrabaho sa atin at maglingkod sa atin ng seryoso, walang paligoy-ligoy, walang pambubula. So,
yung panahon ni Duterte na puro kasinungalingan, puro pambubula, puro pananakot, ay itong si Andanar ay pilit na tinatago yung maling gawi, no? Maling estratehiya o maling mga pagbubunganga ni Duterte. Eh anong tawag natin doon, di ba? Parang isa ring sinungaling at maliwanag na maliwanag. Kasabwat, no? Kasabwat ng mga pang-aabuso, mga pananakot, mga paglalaro o panluloko ng mga estratehiya o ng mga programa ng Duterte administration. Kaya kaya tulad ng mga kunyari, bukod pa doon sa mga barumbadong mga programa o pananalita ng Duterte administration, yung pang mga kasama itong si Andanar sa mga pambubula. Natatandaan nyo yung mga pambubula na yung mga OFW ay babalik na ng Pilipinas dahil uunlad na ang Pilipinas. Ito, natatandaan nyo pa mga OFW natin, mga kaigsuunan, mga kababayan. Natatandaan nyo pa itong si Martin Andanar. Grabe ito makapambula, no? Grabe ito makapambula dati. Kasamahan to nila Mocha, yung mga latak na naiwan dyan sa UWA. UWA ba itong si Arnel Ignacio? Yan, mga kasamaan yan. Nung panahong grabing pambubula ng mga vlogger. At sa mga vlogger naman, itong si Andanar bilang sakop ng Malacanang, ito yung mga kasabwat ng mga vlogger. Sila Mocha, sila Banat Bay, sila lahat ng mga Duterte vlogger. Panginoon din nila ito, si Andanar. So, kasama ito sa mga nambula. Kawawa talaga ako. Yung mga OFW dyan na talagang halos magpakamatay noon sa tatay nila. Sa tatay nila at talagang paniwalang-paniwala na gaganda na ang buhay at hindi na sila mangingibang bansa. Kumusta na? Kumusta na? Nasa Pilipinas na ba tayo para wag na magtrabaho dahil maunlad na ba ang Pilipinas dahil nagtatay digong na, nagduterte na? Kumusta na? Grabe ang pagkailad, no? Kung sa mga Bisaya nato ng mga OFW, no? Tay mahimo, no? Masuko man mo pero mo na tinuod nga nahitabo, no? Nailad mo mga naadya sa Hong Kong, mga naadya sa Saudi, daghangang nailad. Kaunta na magbag-o na ta, no? Mora na akong ampo, no? Magbag-o na ta. Pamauna-unta ta mo check, mag-background check, no? Di na ta angay magpatunto sa mga buladas, no? Nabulada na mo atong panahon ni Irap, no? Kita nabula na ta sa panahon ni Irap. Kumo artista, kumo kunuhay tagapagtanggol sa pelikula, tagapagtanggol sa mga mahihirap. O ayun, anong nangyari? Binoto natin. Di ba? Ngayon na naman, binula na naman tayo ng isang kunuhay probinsyano, no? Pero nakita na tayo nato ang iyang kabuang, no? Sa katuig pa lang, 2 katuig pa lang nakita nato ang kabuang. Pero ambot nga no, nga daghan gyapon sa inyo ang nagpapatunto pa gyapon, no? Nagpatunto pa rin, nagpapaloko pa rin, no? So sa mga Tagalog, pasensya na. Minsan nasasarapan na akong magbisaya na lang ng magbisaya. Pero alam nyo na matagal-tagal na rin ako dito sa Luzon. Kaya kung minsan nalilito na nga ako minsan na
hanapin yung salitang Bisaya. Kasi minsan, mas mabilis na sa akin magsalita ng Tagalog. Pero kung maaalala ko naman yung pagbibinisaya, parang minsan masarap na rin mag-continuous, Continuous sa pagbibisaya. Pero, yun, para wag tayong lumayo, yun na nga, kawawa talaga yung mga nabuladas nitong si Martin Andanar na parang pwede nating sabihin kanang kamay. Kanang kamay na rin ni Duterte nung panahon ni Duterte. So, ano pa ba ang masasabi natin dito? No? Ang isa sa mga tampok ngayon, itong taong ito, ay wala tayong kamalay-malay. Kaya pala hindi natin ganong nakikita, Hindi natin naririnig. Pero iwan ko lang sa mga ibang mga nasa gobyerno, ibang mga vlogger, at lalo na yung mga tsulala niya, yung mga lalay niya dati na halos magpagkamatay sa kanila, Yung mga vlogger, mga DDS vlogger. Iwan ko lang kung alam nila na ito pa lang si Martin Andanar, mga kababayan. Ito pa lang si Martin Andanar, tsaka ko lang nalaman na nasa China na pala ito. Nasa Beijing na pala ito. Kung hindi pa nagsalita itong isa ring dinastiya ng mga politiko dyan sa Ilocos. Ilocos ba yan o saan ba yan? Cagayan. Itong mga Enrile. Katrina yata ang pangalan ng anak ni Enrile. Kung hindi pa ito nagsalita at nagbulgar na ito pa lang si Andanar, nasa channel TV station na ng China, di ko malaman. Ngayon ko lang nalaman na nandyan na pala sa China. Sa China pa, talagang galing ng taong ito, mga kababayan, ang galing ng taong ito. Sa China pa pala nagtatrabaho. Pero, yun na nga, dahil sa awayan nila, may binanggit itong, kasi ang mga Enrile, siyempre ay pinagtatanggol nila mga Marcos. So, ang kalaban ng mga Marcos is yung Duterte. So, itong mga Marcos, itong si Katrina Enrile, ay nagpahayag ng itong si Andanar na ang patuloy, Noon pa naman yan, panahon ni Duterte nga. Pero, patuloy daw ito na parang tila tagapasahod. Tagapasahod ng mga DDS vlogger. Kahit nasa China na siya, parang may ugnay siya. Batay dito kay Katrina Enrile, ay may ugnay siya sa mga DDS vlogger. Sino ba yung mga DDS vlogger? Siyempre, yung mga maharlika, yung mga sasot, bansot. Pasensya na sa mga bansot. Ako bansot din. Pero masarap lang kasing yung tunog. Sasot, bansot. O kaya sasot, pisot. Ayun. Sino pa? Yung mga sila bayagbay. Bayadbay. Banatbay. Just, kasayop-sayop ng inyong amigo, Si Bayadbay, Banatbay, So, mga October yata yun, November. So, nabalita na yan na di umano itong mga DDS vlogger ay nagpa-China ito. Nagliwaliw sa China dahil parang nagkaroon ito ng orientation, Orientation, paano ipagtanggol nila yung kanilang Duterte, paano ipagtanggol ang panghihimasok ng China sa karagatan natin. So, ang nag-sponsor nito ay sinasabi natin ay China. So, hindi ko, yung vlog ko na yon, hindi ko kinoconnect itong si Martin Andanar kasi hindi ko nga alam na nandyan pala. Pero, dahil itong pinahayag ngayon, mga 3 days ago o 4 days ago, nitong si Katrina Enrile yata ito, yung anak ni Enrile. At kung hindi niya sinabi na nandun pala si Martin Andanar,
tumpak. No? Tumpak, 1+1 na lang yan, no, mga kaibigan. Na talagang totoo yan. Dinideny ni Martin Andanar, ano, mga kababayan. Dinideny niya. At sinasabi niyang fake news daw itong si Enrile. Pero para sa akin, may katotohanan yan. Ha? May katotohanan yan. Dahil may pinagsamahan yan. May pinagsamahan yang mga yan. Sila nila Mocha, sila nila Maharlika, sila Sasot, sila Tingting Pinoy. Pero si Tingting Pinoy, nagbago na rin yan. Kaya wag natin isama kasi nag-BBM na yan. Kaya galit na galit yung mga, dyan, yung mga sila Banat Bay, galit na dyan. Pero noon, Duterte yan. So yan sila Banat Bay, Tingting Pinoy, Maharlika, Mocha, Andanar, yan yung samahan nila, no? Talagang mayroon silang mala kapatiran, no? Mala kapatiran na kulang na lang biyakin nila yung mga ulo nila, no? Magbiyak sila diyan sa braso nila at anuhan sila ng dugo, no? So malamang kaysa sa malamang, mga kababayan, may yan, mayroon niyang ugnayan yung mga Duterte vlogger, at si Andanar na nandun na ngayon sa Beijing, China. At ang masama pa, sinasabi na nga natin nung mga Oktubre o buwan ng Nobyembre ba yun, ay kahit itong SMNI, kaya pala, mawa 1+1 yun na ngayon. Kaya pala itong SMNI na bunganga din ng Duterte clan bilang tagapagpropaganda ng kanilang mga plano sa politika at taga-tera o taga kung sa salitang kanto, taga-bira ng mga kalaban ng mga Duterte, itong SMNI. Kaya pala itong SMNI ay nakikipag-joint venture din, nahuli na yan sila ng NPC. At ng NPC at nasa Congress yan, pinag-usapan na rin yan, na nakipag-ugnayan itong SMNI sa TV station ng China. So malamang kaysa sa malamang, baka yung pag-joint ng isang TV station ng China at itong istasyon ng SMNI, baka yung pinagtatrabahuan ngayon ni Martin Andanar. Ano sa palagay nyo, mga kababayan? Kaya lintik lang ang walang ganti nito. Lintik lang ang walang ganti nito. Talagang pinagkanulo na tayo. Ano pa ba ang masasabi nyo dyan? Kung ganyan yung mga nangyayari. Talagang China in the guna. China in the guna itong mga ito. Nako, Diyos ko. Kaya nga parang mayroon pa nga akong gustong itakel o pag-usapan natin. Ito ng mga Duterte, pero hayaan nyo. Sa susunod kong vlog, yan ang pag-usapan natin. Yung Duterte, Roque, at si Panilo. Tapos yung pagsasalita nila na hindi magpapahuli ng buhay. si Duterte, di umano, hindi magpapahuli ng buhay sa ICC. Pero wag na muna natin pag-usapan ngayon yan. Focus tayo dito kaya Martin Andanar. Talagang ang masasabi ko sa inyo mga kababayan, ito na, traidora na ito. Unang-una, bakit ko sinasabing traidora na ito? Lalo na itong pinagagawa ni Martin Andanar. Pilipinong-Pilipino ka naman at broadcaster ka. So, nung matapos ka sa pagiging secretary ng Presidential Communication Operation Office, ay bakit nandiyan ka? Bakit? Yan na nakakapagtaka. Bakit nandiyan ka sa China? Bakit hindi ka na pa pwedeng bumalik sa mga istasyon ng TV?
Bakit di mo gayahin si Jason sa? Natatawa ako kasi nga ito si Jason sa, grabe, no? Ay nangaan ko yan dati, no? Nung panahon ng Mel and J, no? Si Jason sa. Nangaan ko yan dati pero iwan ko nung nangyari sa matandang yan, ano? Nagpakalunod sa kanyang bisyo at naging ano na, garapal na tagabinta ng balita na may bayad. No, hindi na nagsasabi ng katotohanan. Bagkus nagsasabi ng maling mga balita conforme sa bayad. So okay, so wag na yan muna. Pass tayo dyan, ha? Tigil tayo dyan kaya Jason sa. So balik tayo kay Martin Andanar, no? Bakit nandiyan ka na? Ha? Saan na ngayon yung propaganda nyo na maunlad na ang Pinas? Ha? Kung talaga nga sabi mo pa nga, mga OFW wag nang bumalik sa ibang bansa. Kasi maunlad na. Bakit nandiyan ka? Ha? Martin Andanar. Bisaya ni, ako, Bisaya ni siya. Mga kaigsunan. Bisaya ning tawanan ni. O nang gusto na ako magbinisaya ining tawhana pero siyempre mayroon tayong tagapakinig ng mga Tagalog, ano. So bakit nandiyan ka, Martin Andanar? Pwede ka namang magtrabaho pagkatapos ng iyong panunungkulan sa gobyernong Duterte. Ay bakit hindi ka bumalik sa iyong profesyon dito sa Pilipinas? Bakit diyan ka sa China? Yan ba'y kasama na sa marami akong iniisip, no? Una, nahihiya ka ba sa pinaggagawa mo na panbubula at panluloko habang ikaw ang press secretary sa komunikasyon ng panahon ni Duterte? Yung bang dahilan mo? Nahihiya kang humarap sa mga pinagluloko yung OFW at hindi lang mga OFW? Yung patayang ginawa sa sa drug war ni Duterte, nahihiya ka ba? No? Kaya ka ba nagpaiwan dyan? O talagang package nyo na yan na ikaw ang magiging tulay? Ha? Ikaw ang magiging tulay ng mga Duterte sa China. Ganun ba ang package ninyo? May ganun ba kayong lihim na usapan ni Duterte? Talagang lumalabas na tila traitor kayo ngayon, no? At yan, sa dami-dami na pwede mong pagtrabahuan, ay talagang dyan pa sa China. Kung saan may problema tayo sa China. Kayo lang naman yung mga Duterte group ang pumapabor sa China, pero yung buong sambayan ng Pilipino ay talaga namang hindi gusto yung pinaggagawa ng China. Pero yun na nga, sa dami-dami ng umaayaw dyan sa China, dyan ka pa nagtrabaho ngayon. Kaya ito mga kababayan, mga kaigsuunan at ang ating kining atong otoridad, no? Ilabi na kining PNP o di ay yung ating Department of Telecommunication, ano? Yung DITC. Bantayan natin ito, no? Bantayan natin itong si Andanar, no? Kasi yung mga tinatawag nga natin ngayon ng mga cyber panghihimasok, no? Yung ginagawa ngayon na nahuli pa nga ng ating mga magagaling din natin mga nasa otoridad o nasa usaping telekomunikasyon na galing sa China o isang opisina ng China ang nanghahak o balak manghak, no? So isama nyo nga ito, no? Baka pwede nyo dyan nyo gamitin yung inyong mga intelligence fund, no? Para tiktikan itong si Martin Andanar, no? Baka isa ito sa mga kumukuha ng mga impormasyon dito sa ating bansa at siyang magiging tulay para dyan sa pagbibigay ng impormasyon sa ating
kaaway na mang-aagaw ng ating teritoryo o ang ating karagatan. No? Kaya, yun lang. Yun lang ang isa kong pakiusap. At mga kababayan, na bantayan natin itong grupong ito. Itong Duterte at pakikipag-ugnayan nila sa China. At ito na nga, lumabas na naman na mayroon na pala siyang tao na nandun. Nang pangalan ay Martin Andanar. Mga kababayan, okay, bantayan natin. Baka ang mga ito ay isa sa mga tinatawag nating nanguna o nagpasisimula na sa pagiging traidor sa mahal nating Pilipinas. Okay, maraming salamat at ingat tayong lahat.